Yung breaking news mga kababayan, ako po mga diskaya. Talagang ginisa po ni Jinggoy Estrada dito at talagang binulgar na lahat ang mga sindikato ng anomalya na ito. Pati yung si Atayde, yung asawa ni Main Mendoza na congressman, nadawit po. At napakarami, saldi ko, sila Martin Romualdez, yung mga LGU, ang daming mga congressman, mga kababayan. Eto na po ang pasabog. Mr. Diskaya, Mr. Diskaya, o kung sino sa inyong mag-asawa pwede sumagot. Itong bang mga binanggit nyo mga taga DPWH na tumanggap ng 25%, marami ba kayo dito mga hiningan ng tulong? Na mga tinext nyo na humingi kayo ng tulong? Actually po, yung tulong po na tinext ko sa kanila at chinat, yun po yung halaga ng dapat isauli nila sa amin. Opo, na balanse pa po. Iba kasi yung pagkakaintindi ko sa mga text mo ron sa mga ibang pinag-text nyo na messages, wala ka na raw pera sa bangko, na-freeze na raw yung pera nyo sa bangko, kaya nangihiram kayo ng 30 to 40 million pambayad sa abogado. Am I correct? Yes po. O bakit iba yung sinasagot yes mo po, sa opo. akin? For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. O isipin nyo po mga kababayan, Arjo Atayde, yung asawa po ni Main Mendoza. Nako po, ulitin ka natin. Grabe na ito mga kababayan. Eto po. Actually po, yung tulong po na tinext ko sa kanila at chinat, yun po yung halaga ng dapat isauli nila sa amin. Opo, na balanse pa po. Iba kasi yung pagkakaintindi ko sa mga text mo ron sa mga ibang pinag-text nyo na messages, wala ka na raw pera sa bangko, na-freeze na raw yung pera nyo sa bangko, kaya nangihiram kayo ng 30 to 40 million pambayad sa abogado. Am I correct? Yes po. O bakit iba yung sinasagot yes mo po, sa opo. akin? For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 16 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na anong klaseng chat ito? Pera po. Na pera po. Na binigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Well, hindi. Okay. Doon sa mga ibang tinext mo, kaya nyo, katulad ni Congressman Atayde, tumulong ba? Binalik ba? Hindi po. Nakiusap Kasi po na... Yung tenor ng text mo, doon sa yung pinabasa sa akin, hindi yun ang tenor mo eh. Ang tenor ng text mo, humihiram ka ng pera dahil wala ka na raw kapera-pera, na-freeze na raw yung pera sa bangko, at kailangan mo ng pambayad ng abogado. Correct? yes po, Your Honor. Pero hindi mo pinapasoli kung ano yung dapat isoli. Hindi po. Bali, utang po ang dating ng tema ng dating ko, pero pinasasauli ko po yung mga kinuha nila sa akin. You want me to read the text that you forwarded to one of the officials of the DPWH? Yes po, sige po. Gusto mo? Yes po, lahat po. Tinext ko sila lahat, napakarami po nila. Opo, napakarami po nila. Hindi ganun ang tenor na pinababalik mo yung pera. Ang sinabi mo dun sa text na yun, wala ka ng pera. Ibig sabihin, kung hindi ba sila tumulong sa'yo, idadawit mo sila rito. Hindi po, I'm hindi po. not defending them, ha? Mr. Chair, bali, ang ginawa ko po, lahat po itong mga gumamit po sa amin, tinext ko. Tapos, gusto ko lang pong malaman sa kanila na kahit isa po sa kanila ay walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutya ng buong publiko. Kaya tinesting ko lang po sila kung maaasahan po ba sila. Dahil nung panahon po na ginagamit nila kami, patuloy po kaming bigay ng bigay po sa kanila. So, mapapasin niyo po, kahit isang reply, nagtataguan lahat, hindi nila kami binilikan. Hindi naman po namin talaga kailangang mangutang sa kanila. May pera pa naman po kami. Pero tinesting ko po sila, sabi ko, ganito pala itong mga manggagamit na to. Nakakasama ng loob. Mabuti pa, tawag dito, mas mabuti pa na, pangalanan ko na lang sila. Dahil una,
ginamit nila kami pero sa panahon ng kami naman ang nangailangan, talaga namang pinabayaan po talaga nila kami o hindi sila malalapitan. At katunayan, iba po doon sa mga chinat ko, may mga undelivered obligations. Okay, we have overshoot our time limit. I'm sorry, lumampas na po tayo ng about 3 minutes. Kailangan po nating mabakit yung area for our session by 3 o'clock. Anyway, we will have another... 20 seconds sa akin. Okay, 30 seconds. Thank you, Mr. Chairman. Miss Sally Santos, ibig mong Grabe, sabihin, no, mga kababayan. yung nakuha mong pera na bayad sa'yo, binawasan ng 2.8% ni Wawaw. Tapos, binawasan mo ng 3%, ibig sabihin 5.8%. Ay, hindi po. Hindi lang, 5.8% ang nabawas sa pera. So, ibig mo bang sabihin, 94.2% of the total project cost, dinideliver mo kay Bryce? Your Honor, siya po, nagtatransfer po sa akin na awas na po niya yung royalty niya. Kaya nga, Tapos po, pagka-transfer niya po sa account ko, binibigay ko na po yun kay Engineer Bryce. Good day for a date. O nakita nyo po mga revelasyon dito mga kababayan. Talagang itong si Congressman Atayde, pati yung tatay niya, nadadawit dito sa anomalyang ito. Nako po, nagkakabulgaran na po. Nagkakaroon na po ng linaw itong ginagawa ni Senador Marcoleta dito. Na talagang Dandruff yan. sinindikato tayo. Senator J.B. Hersh ito. Sinindikato tayo ng mga animal na ito. Na po yun. At pangalawa po, ang talagang tunay na pinaka-ebidensya po ay talagang natuloy yung project. Kasi pag hindi ka po nagbigay, mutual terminated, o di kaya right of way problem ang kakaharapin mo, o di kaya mararanasan mo ang lahat ng hindi mo mararanasan tulad ng hindi ka makakolekta. Kasi protected po sila ng mga ano po. Pero ang congressman, wala naman silang kinalaman sa implementation ng project. Post-enactment yun eh. So hindi nila pwedeng sabihin may right of way problem ka, meron kang pwede nila i-terminate yung bidding. Ang pwede lang mag-terminate ng bidding ay yung district engineer. Pag tinanggal po nila si district engineer o di ka sa regional director, mamimili na lang po yung director at saka DE. Patanggal ka o sumunod ka sa pinagagawa ko? Ang congressman, hindi naman niya pwedeng pakialaman yung implementation ng project. Regional lang at district engineer. Opo, tama po. Tama. So paano niya papakancel yung project ninyo kung hindi niya kontrolado yung implementation? Ano po, tatawagan lang niya yung DE tsaka RD para singilin po. So ibig sabihin nito mga politiko, may control dito sa RD at DE? Siguro, 100% po. 100% yun. At sa pagkaalam mo, itong DE at RD na may control sila, meron ring kinukuha dito sa mga proyektong nabanggit mo, itong mga proyekto, itong mga politikong nabanggit mo? Itong DE at RD. Ano po, I invoke my rights po. Kasi po, sinabi mo na yung mga politiko, sabihin mo na lahat. Hindi po, I invoke my rights po kasi syempre, natatakot din po kami sa aming kaligtasan, wala pa po kaming protection. At saka po, I invoke my rights kasi po, sa tag doon yung session na, ang tag sa session na, executive session ko lang po siguro kung pwede yun. gusto niyo kwento ko sa Mag-request ka na inyo. lang ng executive session. Opo, sa mga ganyang klase po ng bagay. So, yun ang tama. Kasi sinabi mo na lahat. Bakit i-invoke mo pa Kasi yun? ang nilista ko lang po dito, Mr. Chair, is yung 25% lang Kung po. magte-tell all ka, lubusin mo na. O dito na mga kababayan, ako kumakambyo po. Kumakambyo po ang mga diskaya. Mukhang kinakabahan po sa kanilang seguridad. I invoke my rights to self-incrimination na. Hala ka mga kababayan. Talagang ibinunyag na lahat. Diba? Andiyan na tayo eh. This connection, I think, Mr. Diskaya, Mr. Chairman, just to finish lang, Mr. Chairman. Hindi, kailangan ko lang masabi ito. Sige. Kasi sa Republic Act 6981, Section 4, ito yung batas natin, may kinalaman sa paghingi mo ng proteksyon na maaaring makatulong sa inyo. Sinasabi yung ganito,
witness in legislative investigations. In case of legislative investigations na nangyayari nga po ngayon, in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed, when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. So kung gusto mo na mangailangan ka ng protection, ang committee ito sa pamagitan ng ang aming kakayahan, irerekomenda natin sa Presidente ng Senado at kapag ka ito'y kanyang pinirmahan, ay magkakaroon ka ng protection na nilalaman ng batas na ito. So pumapayag ka? Yes po, Mr. Okay. Chair. Proceed. Mr. Chairman, may I move to also subpoena the district engineers and regional engineers in connection with the politicos that were mentioned earlier? Dahil alam naman ho natin na mambabatas ho, bawal makialam sa implementation ng project. That's post-enactment, which is unconstitutional. Pero parang lumalabas ho sa kwento ni Mr. Diskaya, may control. Tama po ba? Can you confirm that? May control yung politiko doon sa implementation ng project? Yes po, Your Honor. Which is unconstitutional, Mr. Chairman. So maganda marinig na ho natin diretso sa district engineer at sa mga regional engineers itong ginagawa nilang collusion. Parang may collusion eh. Merong Nakita nyo po mga kababayan, napakalupit ng mga ginagawa nila. Talagang hindi na natin alam kung anong mangyayari dito. I-check po natin yung mga nangyayari po. Talagang nagkakaroon na ng dito mga kababayan. Ito po. I-check po natin. Magugulat po kayo sa mga revelasyon na ito. i-dictate nyo na ho. Teka lang po. Dictate nyo na. 20, May kodiko kayo. 16. Yes po. Okay. And then submit nyo na lang sa amin yung detalye niyan. Sige po. In the same manner kay Mr. Arevalo, submit nyo sa amin lahat ng mga projects na nanalo kayo pero sinabkon nyo kay Miss Sally. Yes, hindi po. Okay, we have 2 minutes left. Last One question. minute, Senator Jinggoy. 30 Mr. seconds, Diskaya, Senator. Mr. Diskaya, o kung sino sa inyong mag-asawa pwede sumagot. Itong bang mga binanggit nyo mga taga-DPWH na tumanggap ng 25%, marami ba kayo dito mga hiningan ng tulong? Na mga tinext nyo na humingi kayo ng tulong? Actually po, yung tulong po na tinext ko sa kanila at chinat, yun po yung halaga ng dapat isauli nila sa amin. Opo, na balanse pa po. Iba kasi yung pagkakaintindi ko sa mga text mo ron sa mga ibang pinag-text nyo na messages. Wala ka na raw pera sa bangko, na-freeze na raw yung pera nyo sa bangko, kaya nangihiram kayo ng 30 to 40 million pambayad sa abogado. Am I correct? Yes po. Bakit iba yung sinasabi yes mo po, sa opo. akin? For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po ang sinabi ko. Kita nyo po, Arjo Atayde, yung asawa ni Maine Mendoza. Talagang idinidiin po dito. 60 million. Sa chat ko. Kasi 16 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya. Na Anong klaseng chat ito? pera po. Na pera po. Na binigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Well, hindi. Okay. Doon sa mga ibang tinext mo, kaya nyo, katulad ni Congressman Atayde, tumulong ba? Binalik ba? Hindi po. Nakiusap po na... Yung tenor ng text mo, doon sa yung pinabasa sa akin, hindi yun ang tenor mo eh. Ang tenor ng text mo, humihiram ka ng pera dahil wala ka na raw kapera-pera, na-freeze na raw yung pera sa bangko at kailangan mo ng pambayad ng abogado. Correct? Yes po, Your Honor. Pero hindi mo pinapasoli kung ano yung dapat isoli.
Hindi po. Bali, utang po ang dating ng tema ng dating ko, pero pinasasauli ko po yung mga kinuha nila sa akin. You want me to read the text that you forwarded to one of the officials of the DPWH? Yes po, sige po. Gusto mo? Yes po, lahat po. Tinext ko sila lahat, napakarami po nila. Opo, napakarami po nila. Hindi ganun ang tenor na pinababalik mo yung pera. Ang sinabi mo dun sa text na yun, wala ka ng pera. Ibig sabihin, kung hindi ba sila tumulong sa'yo, idadawit mo sila rito. Hindi po, I'm hindi not po. defending them, ha? I'm not defending them, ha? Mr. Chair, bali ang ginawa ko po, lahat po itong mga gumamit po sa amin, tinext ko. Tapos, gusto ko lang pong malaman sa kanila na kahit isa po sa kanila ay walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutya ng buong publiko. Kaya tinesting ko lang po sila kung maaasahan po ba sila. Dahil nung panahon po na ginagamit nila kami, ay patuloy po kaming bigay ng bigay po sa kanila. So, mga kababayan ngayon na pag-isip-isip ng mga diskaya na ikanta na lang yung mga dawit dito kasi nga po magagaya sila kay Napoles na sila lang yung nakulong. So ngayon po mga kababayan, hindi papayag yung mga diskaya na magaya kay Napoles. Ito po yung magiging senaryo dito. mapapasin niyo po, kahit isang reply, nagtataguan lahat, hindi nila kami binilikan. Hindi naman po namin kailangang mangutang sa kanila. May pera pa naman po kami. Pero tinasting ko po sila, sabi ko, ganito pala itong mga manggagamit na to. Nakakasama ng loob. Mabuti pa, tawag dito, mas mabuti pa na, pangalanan ko na lang sila. Dahil una, ginamit nila kami, pero sa panahon ng kami naman ang nangailangan, talaga namang pinabayaan po talaga nila kami o hindi sila malalapitan. Kita nyo mga kababayan, dahil nga nagkakaonsehan na, itinesting ng mga diskaya na tabla-tabla na. Kasi kung hindi nila gagawin ito mga kababayan, talagang magagaya kay Napoles. Kaya ni-request po ni Senator Marcoleta na bigyan ng security dito sa Department of Justice. Nakausap na rin si Boyeng Rimulya dito na yung mga militar ang ilagay na bodyguard. Grabe, nakakatakot, no? Nakakatakot yung kanilang buhay kasi nga anytime pwede silang ratratin, pwede silang ambusin, pwedeng sugurin sila sa bahay nila at ipatumba ng mga sindikatong ito. Kita nyo po mga sikat na artista na si Arjo Atayde, binabanggit dito na may 60 million na obligasyon. Hala ka. At katunayan, iba po doon sa mga tinat ko, may mga undelivered obligations. Okay, we have overshoot our time limit. I'm sorry, lumampas na po tayo ng about 3 minutes. Kailangan po nating mabakit yung area for our session by 3 o'clock. Anyway, we will have another... Ayan po mga kababayan. So anong masasabi nyo po dito sa mga binulgar ng mag-asawang diskaya? Magkakaroon na ba ng linaw kung sino po yung mga kasangkot at mga malalaking isda dito? Kayo na pong humusga. Delikado na po ang mga buhay ng mga diskaya, kaya bumaliktad na po ito. Kaya mga kababayan, yan na lamang po ang aking bahagi. Isang like po, isang share, at isang malupit na subscribe. I-click nyo po ang notification bell para po lalo po kayong updated sa mga ina-upload po natin. Mabuhay po.